Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eye sa daan, para makita niya ang bawat sulok sa ilalim ng lupa. Maaaring may mga kuweba o lagusan kung tutuusin. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lihim na daanan ang lumitaw sa paningin ni Guning. 2 metro ang taas nito at halos 1 metro ang lapad. Nang makita ito, pumasok si Guning. Ang lihim na daanan ay humahantong pabalik sa direksyon ng sinaunang bahay, ngunit hindi alam ni Guning ang tiyak na lokasyon ng dulo nito dahil napakalayo nito. Gayunpaman, nalaman niyang patungo ito sa dagat. Nauna silang naglakad ng humigit kumulang 20 metro, habang nakarating sa isang bakanteng kuweba. Napakataas nito na ang tuktok nito ay humigit kumulang 30 metro sa ibabaw ng lupa. Napakalaki din ito. Sa ilalim nito ay isang lusek, at isang bangka ang huminto dito. Ang mga tambak na kahoy na kahon ay inilagay sa bangka. Nalaman ng pangalawang Guning kung ano ang nasa kahon, natuwa siya. Ito ay isang treasure trove. May isa pang underpass sa yungib, na mas malawak at mas mataas kaysa sa nauna. Ang taas nito ay halos 5 metro at ang lapad ay higit sa 3 metro, na sapat na malaki upang mapaunlakan ang bangka. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa End of EuroL's 1N platform. Ang pangalawang underpass ay isang makitid na daanan ng tubig na papunta sa dalampasigan. Alam ni Guning na may mga bato sa tabing dagat, kaya hindi makaalis ang bangkang ito. Sa kabutihang palad, malayang dumaloy ang tubig sa ilalim ng daanan ng tubig patungo sa dagat, kaya nakapasok si Guning sa pamamagitan ng paglangoy. Ningning, anong meron? Medyo nag-alala si Leng Xiaoteng nang tumingin si Guning sa kalawakan ng mahabang panahon. Wala, lumingon sa kanya si Guning. Dahil sinabi ni Guning na ayos lang siya, hindi na nagtanong pa si Leng Xiaoteng. Kahit na hinahangad ni Guning na kunin ang mga mahahalagang bagay na iyon, kailangan niyang hanapin muna si Hishang, at babalik siya kapag malaya na siya sa hinaharap. 1 oras na lang ang natitira sa kanila, at kailangan nilang mahanap si Hishang sa lalong madaling panahon. Sa simula, tiwala si Guning na mahahanap nila si Hishang sa loob ng 2 oras, ngunit ngayon ay nawawalan na siya ng kumpiyansa. Nakatakas si Hishang, kaya nababalisa si Guning na baka may nangyaring masama. Nagpunta sina Leng Xiaoteng at Guning sa mga bahura sa tabi ng dagat, at nakita ang 2 lobo na naglalakad sa isang matalim na bato. Parang may hinahanap sila. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes, at natakot siya nang makita niya kung ano ang naroon. Sa ibaba pa lang ng bahura, may black hole, na hindi naman kalakihan. Ito ay halos 1 metro ang haba at 1 metro ang taas, ngunit bahagi nito ay napuno ng malamig na tubig. At nasa loob nito ang isang binata na may maputlang mukha na nanginginig sa lamig. May malay pa rin siya na walang malubhang pinsala o karamdaman. Ang lalaki ay tiyak na si Hishang ang kanilang hinahanap. Kung si Guning ay walang isang pares ng Jade Eyes, walang makakaalam na si Hishang ay nasa loob kahit na siya ay namatay. Ang mga ordinaryong tao ay hindi lalapit dahil sa mga lobo. Ang mga lobo ay nangyayari sa dugo at amoy. Bakit hindi tayo bumaba doon para tingnan? Sabi ni Guning. Oo naman. Sumunod si Leng Xiaoteng kay Guning, naglalakad. Kung tungkol sa 2 lobo, hindi sila natakot sa kanila. Nang maramdaman ang 2 lobo na papalapit na ang mga tao, lumingon sila para titigan sina Guning at Leng Xiaoteng, pagkatapos ay napaungol ng malakas. Sinasabi nila na sila ay namumuno sa lugar na ito, at pinagbabawalan ang ibang mga hayop na lumapit. Ang 2 lalaki na naghahanap din kay Hishang ay napahinto nang marinig ang alulong ng mga lobo. Natakot sila at sabay na napalingon sa ibang direksyon. Maging si Hishang na nagtatago sa ilalim ng bahura ay nanginginig sa takot. Kung hindi dahil sa mga lobo, hindi siya magtatago sa ilalim ng baraha sa lahat ng oras na ito. Pinapatay siya ng lamig. Si Guning at Leng Xiaoteng ay naglakad palapit sa kanila ng hakbang-hakbang na may dalang dagger sa kanilang mga kamay. Itinoon nila ang kanilang mga mata sa kanila, sinusubukang takutin sila. Bagamat maaaring dumating barilin sila ni Leng Xiaoteng ng baril,
ayaw nilang patayin sila kung maitaboy sila. Kung tumanggi silang umalis, iisipin niyang barilin sila. Marahas silang mga hayop, ngunit inosente rin sila. Naramdaman ng dalawang lobo ang malakas na kapangyarihan ni Guning at Leng Xiaoteng, kaya hindi nila namamalayan na humakbang paatras. Gayunpaman, hindi sila tumakas. Sa halip ay inatake nila sina Guning at Leng Xiaoteng sa susunod na segundo. Kinailangan ni Leng Xiaoteng na ilabas ang kanyang baril at barilin ang isa sa kanila. Sa isang malakas na putok ng baril, nahulog ang isang lobo sa lupa at gamulong sa malayo. Isang putok ng baril. Natigilan si Hishang, at alam niyang may parating na may dalang baril. Bagay na bagay sa kanya kung umalis ang mga lobo, ngunit hindi niya alam kung kaaway o kaibigan niya ang taong iyon, kaya nanatili siyang tahimik. Natakot din ang dalawang lalaking pumunta dito para hanapin si Hishang. Nagkatinginan sila, ngunit hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Bakit may putok ng baril? Wala sa aming team ang may baril, sabi ni Mansi. May estranghero ba sa islang ito? Sabi ni Mandi. Kailangan ba nating tingnan? Tanong ni Mansi. Sa palagay ko hindi natin dapat. Naisip ni Mandi na protektahan muna nila ang kanilang sarili. Tama, mas mabuting magtago muna tayo, sabi ni Mansi. Ginalaw ni Leng Xiaoteng ang kanyang baril para ituon ang isa pang lobo. Inihagis din ni Guning ang kanyang punyal para tamaan ang lobo. Sa ilalim ng pag-atake ng isang baril at isang punyal, ang lobo ay nahulog sa lupa sa sakit. Bagamat hindi papatayin ang dalawang lobo, hindi na sila makabalik sa kanilang mga paa. May kaunting distansya sa pagitan ng bahura at dagat. Bagamat patuloy itong hinahampas ng alon, wala pa ring laman ang kalahati ng butas, kung hindi ay nalunod na si Hishang. Pinagmasdan muna ni Guning at Leng Xiaoteng ang bahura para makita kung iba ito sa iba. Hindi nagtagal ay napansin nilang may nakahiwalay na bato dito. Ito dapat ang pasukan ng butas, ngunit isinara ito ni Hishang ng bato upang hindi siya mahanap ng iba. Ang pasukan ay sapat na lapad para makapasok ang isang tao, at ang batong nakalagay dito ay kasing laki ng 20 pulgada na malita. Malamang na hindi mapapansin ng mga ordinaryong tao ang pagkakaiba, dahil hindi nila nakita ang butas sa ilalim ng bato. Salamat sa dalawang lobo, nagkaroon ng dahilan si Guning para ituro ang pagkakaiba. Bakit hindi natin ilayo ang bato? Nagmungkahi si Guning. Oo naman, hayaan mo akong gawin ito, sabi ni Leng Xiaoteng. Bagamat malakas ang paghampas ng alon sa bahura, narinig pa rin ni Hishang ang pag-uusap ni Guning kay Leng Xiaoteng. Nagulat siya nang mapansin nilang kakaiba ang bato. Kapag ang bato ay inilipat palayo, siya ay malantad. Dahil sa kalagayan niya ngayon, imposibleng lumaban siya. Hindi nagtagal ay binaliktad ni Leng Xiaoteng ang bato, at ang butas sa ilalim nito ay lumitaw sa paningin ni Guning at Leng Xiaoteng, na ikinagulat ni Leng Xiaoteng. Hindi siya makapaniwala na may malaking butas sa ilalim ng bahura. Si Hishang ay nagtatago sa pinakadulong sulok, kaya hindi siya nahanap ni Leng Xiaoteng sa unang tingin. Walang pag-aalinlangan, idinikit ni Leng Xiaoteng ang kanyang ulo sa loob, at natagpuan ang isang taong nakaupo doon na nakatingin sa kanya. Siya siyang. Nakilala siya ni Leng Xiaoteng sa sandaling nakita niya ang kanyang mukha, dahil kabisado niya ang larawan ni Hishang bago siya dumating. Sa pagkamangha ni Leng Xiaoteng, nasa mismong butas na ito si Hishang. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3 Pound 1N. Nang marinig iyon, tumingin din si Guning sa loob. Bagamat alam na niya ito, kailangan pa rin niyang magpanggap na nagulat din siya. Oh, nandito na siya. Sino ka? Nang marinig nilang tinatawag nila ang kanyang pangalan, napatulala si Hishang. Pakiramdam niya ay hinahanap siya ng mga ito. Kaibigan kami ng pamilya mo. Ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki, si He Yisho, at ang iyong nakababatang kapatid na babae, si He Xiyin, ay nandito sa amin. Naghihintay sila sa isang yate sa tabing dagat. Alam kong hindi ka ligtas.
Kaya maaari ko silang tawagan para marinig mo ang kanilang mga boses, sabi ni Guning, at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Hisiin, pagkatapos ay inilagay ito sa speaker. Wala siyang numero ng telepono ni Hihisho, kaya Hisiin lang ang matawagan niya. At dahil nasa tabing dagat sila ngayon, hindi naman masama ang reception. Nagsimulang maniwala si Hishang na narito sila para tulungan siya nang kunin ni Guning ang kanyang telepono. Si Hihisho at ang iba ay naghintay ng 1 oras at kalahati sa yate, na isang pagpapahirap, ngunit kailangan nilang maging matyaga. Ang mga kapatid sa pamilyang He sa henerasyon ni He Hongjie ay hindi magkasundo, ngunit iba ang mga bagay sa henerasyon ni Hihisho. Si Hihisho at ang kanyang mga kapatid ay napakahusay, at hindi sila nag-aaway sa isa't isa para sa mga ari-arian ng pamilya. Si Hihisho ay magaling sa negosyo, habang si Hishang ay may talino sa pagsusugal. Si Hishang ay hindi interesado, at hindi rin magaling sa pagpapatakbo ng isang kumpanya, at gusto lang niyang mamuhay ng simple at mayaman. Nang tumunog ang telepono ni Hisiin, kinuha niya ito kaagad. Guning, kamusta? Halos mapaiyak si Hishang nang marinig ang boses ni Hisiin, at napahinga ng husto. Kakahanap lang namin, medyo nasugatan siya. Ibabalik namin siya sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning. Talaga. Salamat. Naluluha si Hisiin sa tuwa. Hishang parang umiiyak din. Akala niya ay hindi na siya babalik sa kanyang pamilya. Pwede ko ba siyang makausap? Hinablot ni Hihisho ang telepono ni Hisiin. Oo naman, ngunit mangyaring maghintay ng ilang sandali, sabi ni Guning, pagkatapos ay tumingin kay Hishang. Dapat maniwala ka sa akin this time. Lumabas ka na ngayon. Nagtiwala si Hishang sa kanya, at agad na lumabas sa butas. Inabot ni Leng Xiaoteng ang isang braso para tulungan siya dahil masakit ang kanyang mga paa. Inilagay na ni Guning ang kanyang telepono sa speaker, kaya ipinadala ni Hishang ang kanyang kuya nang hindi hawak ang telepono. Yishao, siyang pala. Ayos lang ako. Nabulunan si Hishang. Great, Shang. Nabulunan din si Hihisho. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Hihisho si He Hongjie nang walang pagkaantala. Naglabas si Guning ng isang power crystal at ibinigay ito kay Hishang. Kunin mo ito, at ang iyong katawan ay magiging mas mabuti. Salamat. Hindi nagtaka si Hishang kung may problema ba ang gamot na ito. Nagpasalamat siya kay Guning bago niya ito diretsong nilunok. Dahil pumunta sila dito para iuwi siya, hindi na nila kailangan saktan siya. Sa ikalawang paglagay niya ng tableta sa kanyang bibig, naramdaman niya ang pagdaloy ng lamig na kumakalat sa kanyang katawan. Nakabawi na siya ng lakas at hindi na siya nakaramdam ng pagod. Wow, ito. Napatingin si Hishang kay Guning nang may pagtataka. Napakabisa ng gamot na ito. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Kaya mo bang maglakad mag-isa? Tanong ni Guning. Sure kaya ko. Sabay tumayo si Hishang, saka nagunat ng mga braso. Mas energetic pa nga ang pakiramdam niya ngayon. Tara na, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Hishang, saka naglakad pabalik sa kanila. Para sa mga mahahalagang bagay na iyon, hindi maalis ni Guning ang mga ito sa ngayon. Nagpasya siyang pumuntang mag-isa sa hinaharap. Kung pumunta siya dito mag-isa, maaari niyang direktang ilagay ang mga ito sa kanyang telepathic eye space, na magiging pinakamadaling paraan para maibalik niya ang mga ito sa kanyang lugar. Ngayon ko lang narinig na tinawag ka ni Siin na Guning, kaya Guning ang pangalan mo, di ba? Si Hishang ay madaldal, at nakipag-chat kay Guning habang sila ay naglalakad. Si Leng Xiaoteng ay palaging may suot na malamig na mukha, kaya naisip niya na si Guning ay mas magaan. Oo, sagot ni Guning. Saang lungsod ka galing? Tanong ni Hishang. Bueno, nagmula ako dito mula sa lungsod B, sabi ni Guning. Nako, ang City B ay isang napakagandang advanced na lungsod. Mahal ko ito, nagningning ang mga mata ni Hishang. Bagamat maraming lokal na mamamayan sa HK ang napupuot sa mga tao mula sa ibang mga lungsod, iba si Hishang sa kanila.
Marami nang nabasitang lungsod noon si Hishang, at nasiyahan siya sa kanyang mga paglalakbay. Mas gusto niya ang magagandang tanawin ng kalikasan. Maaari kang bumisita sa CTB. Sabi ni Guning. Haha, salamat. Saang lungsod ka ipinanganak? Maaari kong bisitahin ang iyong lungsod kapag ako ay libre, at maaari kang maging aking gabay sa paglilibot. Paano naman? Gusto ni Hishang na maging mas malapit kay Guning. Hindi inisip ni Guning na ito ay isang masamang bagay, ngunit hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Malamig niyang tinitigan ang likod ni Hishang na ikinabahala ni Hishang. Gayunpaman, hindi na ito pinag-isipan pa ni Hishang. Naisip na lang niya na medyo nanlamig siya sa basang damit. Naramdaman din ni Guning ang kawalang kasiyahan ni Leng Xiaoteng, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Well, I'm afraid I don't have much time to be your tour guide. Lagi akong busy. Nang marinig iyon, naunawaan ni Hishang na siya ay tumatanggi. Ay, ayos lang. Kung libre mo, mangyaring tawagan ako. Kung hindi, hindi kita guguluhin, sabi ni Hishang. Siya ay napakamaalalahanin at hindi makakaabala kay Guning kung kailangan niyang harapin ang isang bagay na seryoso. Matapos maglakad sa unahan ng ilang sandali, napansin ni Guning at Leng Xiaoteng ang dalawang lalaki sa hindi kalayuan sa kanila, ngunit namiss sila ng dalawang lalaki. Nang may sasabihin pa sana si Hishang, pinigilan siya ni Guning. May dalawang lalaki sa unahan natin. Manahimik ka, sabi ni Guning. Nang malaman iyon, sabay tikom ni Hishang ang kanyang bibig. Hindi niya alam na parehong mahuhusay sa pakikipaglaban sina Guning at Leng Xiaoteng, kaya natatakot siyang mahuli siya muli ng mga tao ni He Hongyuan. Xiaoteng, itali sila sa ngayon, sabi ni Guning, at naglabas ng mga lubid mula sa kanyang backpack. Ginawa lang ng mga lalaking iyon ang kanilang trabaho, at hindi naman nila sinaktan si Hishang, kaya hindi sila papatayin ni Guning. Gayunpaman, dinukot pa rin nila si Hishang, at kinailangan niyang ibalik ang mga ito upang hayaan ang pamilyang He na harapin ito. Walang problema. Kinuha ni Leng Xiaoteng ang mga lubad, pagkatapos ay humakbang patungo sa dalawang lalaki. Mga ad ng pub future. Guning, kaya ba niya? Nag-aalala si Hishang. Siyempre kaya niya, sabi ni Guning. Hindi nag-abalang itago ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga galaw, kaya hindi napansin ay napansin siya ng dalawang lalaki. Sino ka? Ang dalawang lalaki ay alerto sa ikalawang Leng Xiaoteng nagpakita. Hindi pinansin ni Leng Xiaoteng ang kanilang tanong at nagpapadala sa kanila. Sabay-sabay na lumaban ang dalawang lalaki, ngunit halos hindi sila maihahambing kay Leng Xiaoteng, at madaling nahuli niya. Parehong tula ang dalawang lalaki. Sino ka? Bakit mo kami nahuli? Bitawan mo ako. Isang lalaki ang nagpumiglas. Ang pamilyang He, malamig na sabi ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon ng dalawang lalaki, sa isang iglap ay napatikip sila ng bibig. Ang pamilyang He na nakahuli sa kanila ay halatang dahil sa Hishang. Hinayla sila ni Leng Xiaoteng pabalik kay Guning. Hindi mahalaga kung gaano ayaw ng dalawang lalaki, kailangan nilang sundan si Leng Xiaoteng. Hindi napansin ni Hishang kung paano sila natalo ni Leng Xiaoteng, ngunit nakita niya si Leng Xiaoteng na naglalakad pabalik na nakatali sila pagkaraan lamang ng 1 minuto, na ikinagulat niya. Jesus, napakagaling niya. Ngumiti si Guning, ngunit hindi umimik, at ipinagmamalaki niya ang kanyang kasintahan. Hindi nagtagal, hinayla ni Leng Xiaoteng ang dalawang lalaki sa harapan nila, at ang dalawang lalaki ay napabilog sa kanilang mga mata sa gulat nang makita nila si Hishang. Matagal na nilang hinanap si Hishang nang walang kabuluhan, ngunit nahanap siya ni Guning at Leng Xiaoteng sa harap nila. Gayunpaman, nagalit si Hishang nang makita ang dalawang lalaki. Sinabi ko sa iyo na babayaran kita kapag nahuli kita. Pagkasabi nito ay naglakad si Hishang sa kanila, saka sila sinuntok at sinipa ng napakalakas. Hindi siya pinigilan ni Guning at Leng Xiaoteng. Si Hishang ay hindi nang ahas na lumaban sa kanila kung hindi sila nakatali, dahil hindi siya ang kanilang kapareha. Gayunpaman,
Mahigpit silang nakatali ngayon, at hindi na makalaban, kaya ginawa ni Hishang lahat ng gusto niyang gawin para saktan sila. Bagamat hindi na makapaghintay si Hishang na patayin sila, alam niyang labag ito sa batas, kaya't ilang sandali pa ay tumigil na siya sa pambubugbog. Pagkatapos noon, sabay silang naglakad papunta sa dalampasigan. Oh, bakit hinihintay na lang ako ni kuya at nakababatang kapatid sa beach? Biglang tinanong ni Hishang si Guning. Medyo hindi komportable si Hishang nang hindi dumating sina Hiyisho at Hisiin para hanapin siya ng personal. Naunawaan ni Guning ang kanyang nararamdaman. I told them to do so, kasi hindi namin alam na nakatakas ka na pala. Akala namin nahuli ka pa rin ng mga tao ni Hihong Yuan. Kung aalis kaming lahat para hanapin ka, makakatakas ang mga tao ni Hihong Yuan kasama ka sa aming yate. Hindi namin gustong mangyari iyon, at tiwala akong mahahanap ka namin sa loob ng 2 oras, kaya sinabi ko sa kanila na hintayin kami sa yate. Paliwanag ni Guning. Nang marinig iyon, tumanggaw si Hishang at natuwa. Paano mo nalaman na nasa ilalim ako ng bahura? Tanong ulit ni Hishang. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Guning na nakita nila ang mga lobo, at hinangaan siya ni Hishang at si Leng Xiaoteng ng higit kaysa dati. Dahil si Guning ay nakikipag-usap kay Hishang sa buong oras, si Leng Xiaoteng ay nakaramdam ng labis na pagkadismaya. Si Guning naman ay nagsuot ng resigned look. Lagi siyang kinakausap ni Hishang, at hindi niya ito mapapansin. Nanatiling tahimik lamang si Hishang sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ay muling tinanong si Guning, "Oh, nabalitaan ko na may kompetisyon si Hihong Yuan laban sa pamilyang He para sa posisyon ngayon. Ano ang resulta?" Bagamat nahuli si Hishang, narinig niya ang maraming talakayan mula sa mga tao ni Hihong Yuan, kaya't may nalaman siya tungkol sa kompetisyon sa pagsusugal. Inalagaan niya ang resulta dahil miyembro siya ng pamilyang He kung tutuusin. Relax, nanalo ang pamilya He, sabi ni Guning. Talaga, Hishang Bim. Iyan ay kahanga-hanga. Ang 2 lalaki, na mga tao ni Hihong Yuan, ay nagulat nang malaman ang balita, ngunit hindi nagtagal ay tinanggap ito. Narinig kong sinabi nila na hindi maganda ang pandinig ng tatay ko ngayon. Sino ang tumulong sa aking pamilya upang manalo sa laro? Siya ba ay isang mahusay na sugarol? Tanong ni Hishang. Bagamat siya ay isang mahuhusay na sugarol, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si Fan Jihao sa kompetisyon sa pagsusugal. Naisip ni Guning na si Hishang ay masyadong nagsasalita, ngunit naiintindihan niya ito. Ito ay isang kaganapan. Kaganapan para sa kanyang pamilya. Tinulungan ko ang iyong pamilya na manalo sa laro, sabi ni Guning na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Ano? Nagulat si Hishang, dahil babae si Guning at mukhang nasa 24 na taong gulang. Si Guning ay nasa anyo pa rin ni Tang Ining. Kung nalaman ni Hishang na 18 pa lang siya, matutulala na siya. Oo, ako iyon, sabi ni Guning, at naaliw sa reaksyon ni Hishang. Natulala si Hishang ng ilang segundo bago siya nagtanong, ilang round ang nanalo mo? Halos every round. Bahagya siyang nanalo ng ilang beses, sabi ni Guning. Ito ay ang katotohanan. Nanalo si Fan Jihao ng ilang beses, at halos lahat ng round ay nanalo si Guning. Bawat round. Kapos si Hishang sa mga salita para ilarawan kung gaano siya kahanga-hanga ngayon. Nang may gustong itanong muli si Hishang, narinig niya ang boses ni Hisiin. Shang. Tumakbo si Hisiin kay Hishang, sinundan ni Hiyisho at ilang bodyguard. Bumaba sina Hiyisho at Hisiin sa yate nang malaman nilang ligtas si Hishang, at naglakad sila papunta sa dalampasigan, naghihintay sa kanila. Ang pangalawang Hishang ay nagpakita, sina Hiyisho at Hisiin ay natuwa at tumakbo palapit sa kanya. May 4 na anak sa pamilyang He. Kung sila ay nireranggo ayon sa kanilang mga edad mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, sila ay sina Hiyisho, Hishang, Hisihan, at Hisiin. Sa 4 na bata, iba ang pangalan ni Hiyisho sa iba, dahil walang si sa kanyang pangalan.
Sa katunayan, si Hee Shou ay kapatid sa ama ng 3 pang anak ni Hee Hongjia. Ang ina ni Hee Shou ay nagkaroon ng postpartum hemorrhaging pagkatapos ng kanyang kapanganakan, at hindi nagtagal ay namatay. Makalipas ang 3 taon, pinakasalan ni Hee Hongjia ang kanyang pangalawang asawa, na ina ng 3 kapatid ni Hee Shou. Ang pangalawang asawa ni Hee Hongjia ay nagtrato kay Hee Shou ng napakahusay, at itinuring ang sarili niyang anak. Si Ginang. Tinuruan din niya ang kanyang mga biolohikal na anak na huwag kunin ang hindi pag-aari sa mga ari-arian ng pamilya Hee. Kaya naman sobrang close ang 4 na magkakapatid. Nagtrabaho si Hee Sihan sa ibang bansa bilang isang sikat na designer ng damit sa buong mundo, kaya hindi pa niya alam kung ano ang nangyari sa pamilya Hee. Si Yin, Yi Shou. Sabay-sabay na tumakbo si Hee Shang kina Hee Shou at Hee Yin, at lubos na nakalimutan ang gusto niyang itanong kay Guning. Shang, okay ka lang ba? Napaluha si Hee Yin. Ayos lang ako. Hinampas ni Hee Shang ang kanyang dibdib gamit ang sariling kamao para ay pakitang malakas pa rin siya. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak, ang aking magandang nakababatang kapatid na babae. Haha, tumawa si Hee Yin na may luha sa kanyang mga mata. Tara, punta tayo sa yate. Kailangan kong maligo ng mainit ngayon, sabi ni Hee Shang. Sige, mag-warm shower ka. Huwag sipon, sabi ni Hee Shou. Si Hee Shou ay isang matandang lalaki. Kaya hindi niya ipapakita ang kanyang emosyon sa kanyang mukha tulad ni Hee Yin, ngunit siya ay may malasakit na higit sa ginawa ni Hee Yin tungkol kay Hee Shang. Bye-bye, sabi ni Hee Shang, pagkatapos ay naglakad papunta sa banyo, ngunit huminto siya pagkatapos ng ilang hakbang. Guning, kailangan kong maligo at magpalit ng damit ngayon, sabi niya kay Guning. Great, bye, sabi ni Guning, at umalis si Hee Shang. Ang pag-uugali ni Hee Shang ay hindi nasiyahan muli kay Leng Xiaoteng. Sina Hee Shou at Hee Yin ay nagpalitan din ng tingin sa isa't isa. Iba ang pakikitungo ni Hee Shang kay Guning. Gayunpaman, anuman ang iniisip ni Hee Shang kay Guning, mayroon ng kasintahan si Guning ngayon. Kahit na wala silang gaanong alam tungkol kay Leng Xiaoteng, naunawaan nila na dapat ay napakahusay niya dahil sa hindi pangkaraniwang kakayahan ni Guning. Dahil ang pamilya Hee ay nagplano na panatilihin ang isang magandang relasyon kay Guning, mas mabuting huwag nila itong inisin. Paano mo sila haharapin? May 10 silang lahat. 3 ang itinatago sa silid sa ilalim ng lupa ng sinaunang bahay, 4 ang nakatali sa mga puno, narito ang 2, at hindi pa natin nahuhuli ang huli, sabi ni Guning. Sa pagtingin sa mga tao ni Hee Hongyuan, parehong galit sina Hee Shou at Hee Yin. Sinabi ni Hee Shou, mga hindi mabait na tao, ngunit ligtas at maayos na si siya ngayon, kaya hindi natin sila maaaring patayin. Maaari nating hayaang ilabas ni Shang ang kanyang galit pagkatapos niyang magsuot ng malinis na damit, at maaari nating itapon ang kanilang mga telepono sa dagat bago natin sila iwan sa islang ito. Ito ay ang relasyon ng pamilya ng Hee, kaya pumayag si Guning sa kanila. Pagkatapos, nagpahinga sina Guning at Leng Xiaoteng sa yate. Pupunta ako sa CTM bukas, at mananatili ako doon ng 2 araw o higit pa. Sasamahan mo ba ako doon? Tanong ni Guning kay Leng Xiaoteng. Hindi pa ako sigurado. Kung wala akong itinalagang gawain, maaari akong sumama sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng. Kapag may mahalagang gawain, kailangan niyang tuparin ito ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik sila sa HK. Ngayon din ang araw ng pagbubukas ng Kamay Beauty Salon sa CTB, na nagdulot ng sensasyon. Unang nagpakita ang mga dati ng customer, kasama ang ilang bagong customer. At marami sa kanila ang tumawag sa kanilang mga kaibigan nang malaman nila na ang brand ng skincare products na ginamit ay Kuzi. Parami ng parami ang mga babae ang naging tapat na tagahanga ni Kuzi matapos itong subukan sa kanilang mga mukha. Sa loob ng maikling panahon, napuno ng mga tao ang malaking tindahan. Hindi lahat sa kanila ay bibili ng isang buong set ng Kuzi,
ngunit higit sa 2/3 sa kanila ang bumili, na napakahusay na benta. Palaging masikip ang tindahan sa umaga, at walang pahinga sa mga tauhan hanggang tanghali. Buti na lang at marami silang nakain sa almusal, kaya hindi sila nagugutom. Si Manager Ding ay nagpadala kay Guning ng maraming larawan na nagpapakita ng kasikatan ng tindahan noong siya ay malaya. Nang makita ang mga larawang iyon, nasilaw si Guning sa kasiyahan. Bakit ka nakakasimangot? Curiosity na tanong ni Hisiin. Tumingin si Guning kay Hisiin, at isang ideya ang bumungad sa kanya. Anong mga skincare brand ang karaniwan mong ginagamit? Chanel, Dior, at iba pa, ngunit hindi gumaganda ang balat ko, sabi ni Hisiin. Hindi siya kontento sa kondisyon ng kanyang balat. Kapag naglagay siya ng ilang makeup, malapit na itong maging oily. Lubos kong inirerekomenda ang isang bagong tatak sa iyo. Bagamat bago ito ay magiging isang internasyonal na tatak, sabi ni Guning, na nagpo-promote ng kanyang sariling tatak. Talaga? Ano ito? Basta effective, wala akong pakialam kung sikat o hindi, Hisiin said, and her eyes light up. Nagtiwala siya kay Guning. Ito ay tinatawag na Kuzi, at maaari mo itong hanapin sa internet, sabi ni Guning. Malaki. Sabay nilabas ni Hisiin ang phone niya. Matapos basahin ang maraming komento tungkol kay Kuzi sa internet, nagkaroon ng magandang impresyon si Hisiin dito. Hindi mabilang na mga tao ang nagsabi na nailigtas ni Kuzi ang kanilang balat. Bilang karagdagan, ang buong hanay ng mga produkto Kuzi Skincare ay gumagana at gumagana. Maraming tapat na tagahanga ni Kuzi ang nag-post din sa kanila before and after photos ng kanilang mga skin, na medyo mapanghikayat. Talaga bang mahirap ito? Hindi makapaniwala si Hisiin. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Mayroon akong ilan nito sa akin ngayon, kaya maaari mong subukan ang mga facial mask nito, sabi ni Guning. Magaling. Salamat, tuwang-tuwa si Hisiin. Alam niya ang epekto nito pagkatapos na subukan ito ng personal. Pagbalik nila sa HK, 6 PM na. Sinabihan ni Hiisho ang kanyang mga tao na naghanda ng pagkain para sa kanila, ngunit sila ni Hishang ay kailangang umalis upang harapin muna ang ibang bagay. Upang ipakita ang kanilang pagiging magalang at sinseridad, nanatili si Hisiin. Hindi ito pinansin ni Guning, ngunit hindi ito magalang kung siya ay umalis kaagad. Sabay-sabay silang naghintay sa pagdating ng elevator, ngunit nagulat ang lalaking lumabas doon nang bumukas ang pinto ng elevator. Hindi niya akalain na dito niya makikita si Leng Xiaoteng. Ang lalaki ay si Xu Jinlin. Nagulat si Xu Jinlin nang makita si Leng Xiaoteng at ang magandang mature na babae sa kanyang tabi. Hindi ba't si Guning ang kasintahan ni Leng Xiaoteng? Hindi ba nagpunta rin siya dito para kay Guning? Bakit ibang babae ang hawak niya? Hindi ba siya natatakot na mabangga niya si Guning sa Ganghao Hotel? Kamukha pa rin ni Guning si Tang Ying ngayon, kaya nabigo siyang makilala ni Xu Jinlin. Si Gao Yi at Qiao Ya ay hindi rin kasama ni Guning ngayon. Hi, Xiaoteng. Binati ni Xu Jinlin si Leng Xiaoteng, ngunit medyo hindi mapalagay. Hi, sabi ni Leng Xiaoteng. Kilalang-kilala ni Xu Jinlin si Leng Xiaoteng, at naiintindihan niya na si Leng Xiaoteng ay hindi madaldal. At ito, tumingin si Xu Jinlin kay Guning. Ang aking kasintahan, sagot ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi sinabi sa kanya ang kanyang pangalan. Oh, tama, nagulat si Xu Jinlin, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Iniisip niya kung may bagong kasintahan si Leng Xiaoteng pagkatapos na makipaghiwalay kay Guning. Kailan pa naging babero si Leng Xiaoteng? Natarante si Xu Jinlin. Nang makita ang reaksyon ni Xu Jinlin, natuwa si Guning, ngunit nagpasya pa rin siyang makipagbiruan sa kanya. Ano? Ako ang girlfriend ni Xiaoteng. May mali ba dyan? Siyempre hindi. Agad natanggi ni Xu Jinlin. Bueno, dahil kaibigan ka ni Xiaoteng,
bakit hindi tayo sabay kumain? Sabi ni Guning. Nang tatanggi na si Xu Jinlin, muling ibinoka ni Leng Xiaoteng ang kanyang bibig. Halika, samahan mo kami. Lumaki rin siya kasama si Xu Jinlin. Bagamat hindi sila kasing close niya kay Xu Jinchen, matalik pa rin silang magkaibigan. Oo naman, kinailangan ni Xu Jinlin na tanggapin. Pagkatapos, sumakay sila ng elevator papunta sa ikalimang palapag, ngunit patuloy na iniisip ni Xu Jinlin ang tungkol kay Leng Xiaoteng at Guning. Guning, kailan ka aalis? Iniimbitahan ka ng aking ama na sumama sa amin sa tanghalian bukas sa bahay ng aming pamilya, biglang sabi ni Hisiyin. Ano? Ji Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Xu Jinlin. Tinitigan niya si Tang Aining, na ibang-iba ang hitsura kay Guning. Sinulyapan ni Hisiyin si Xu Jinlin. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalakas ang reaksyon ni Xu Jinlin. Tila kilala niya si Guning, ngunit hindi pamilyar sa kanya. Sa katunayan, wala si Guning sa kanyang karaniwang hitsura ngayon, kaya hindi siya nakilala ng iba. Hindi nagtagal, naisip ito ni Hisiyin, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Oh, hindi mo alam na siya pala talaga si Guning, di ba? Ikaw ba si Guning? Pinagmasdan ni Xu Jinlin si Tang Aining, ngunit hindi pa rin makapaniwala. Nag-disguise ba siya? Haha, ako si Guning. Hindi napigilan ni Guning na matawa din. Paano ito posible? Inikat ni Xu Jinlin ang kanyang mga mata sa gulat. Marami na siyang napagdaan ng nakakagulat na mga bagay noon, ngunit mas nabigla siya sa pagkakataong ito. May isang makapangyarihang pamamaraan sa mundo na tinatawag na make-up, sabi ni Guning. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng elevator, at hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning, walang pagkaantala na lumabas. Sumunod sa kanila sina Hisiyin at Xu Jinlin. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Wow, napakaganda, sabi ni Xu Jinlin. Kailangan niyang aminin na namangha siya sa husay ni Guning sa pagsusuot ng make-up. To be honest with you, itinago ko rin ang aking mga katangian, sabi ni Guning. Hindi sapat ang make-up para tuluyang mabago ang kanyang hitsura. Kapos ako sa mga salita ngayon, sabi ni Xu Jinlin. Ilang sandali pa, pumasok sila sa kanilang pribadong silid, at sinabihan ni Hisiyin ang waiter na ihain sa kanila ang mga pagkain. Bakit hindi mo tanggalin ang iyong make-up ngayon? Sabi ni Leng Xiaoteng kay Guning. Nakaramdam siya ng hindi komportable na pagharap kay Guning ay may hitsura siya ng ibang babae. Oo naman, ngumiti si Guning, pagkatapos ay humakbang papunta sa washroom. Nang wala na si Guning, sinabi ni Xu Jinlin, akala ko may bagong girlfriend ka. Hinding-hindi ito mangyayari, sabi ni Leng Xiaoteng na may determinasyon, na parang nanata. Naramdaman ang katapatan ni Leng Xiaoteng, humanga si Xu Jinlin. Bilang mabuting kaibigan ni Leng Xiaoteng, umaasa rin siyang mabubuhay siya ng masaya. Gayunpaman, wala pa siyang gaano alam tungkol kay Guning. Siya ay napakabata kung tutuusin, at anumang bagay ay maaaring mangyari sa hinaharap. Kung nakipaghiwalay si Guning kay Leng Xiaoteng, napakahirap para sa kanya na umibig sa ibang babae. Sa pagkakataong iyon, lubos na posibleng manatiling mag-isa si Leng Xiaoteng sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Binisita ba niya ang pamilya mo? Tanong ni Xu Jinlin. Hindi pa, sabi ni Leng Xiaoteng, at medyo nalungkot. Hindi siya bibisita sa pamilya ko hanggat hindi siya nag-aaral sa universidad. Mula sa sagot ni Leng Xiaoteng, naramdaman ni Xu Jinlin na dapat ay mahal na mahal niya si Guning. Nabisita mo na ba ang pamilya niya? Tanong ulit ni Xu Jinlin. Naisip ni Xu Jinlin na hindi masyadong malamang dahil bata pa si Guning at malamang na hindi siya papayagan ng kanyang pamilya na magkaroon ng kasintahan sa murang edad. Oo, mayroon ako, sabi ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, nagulat si Xu Jinlin. Kasabay nito,
Nakaramdam siya ng kasiyahan para kay Leng Xiaoteng dahil pinatunayan nitong seryoso si Guning kay Leng Xiaoteng. Suportado ba ang pamilya niya? Tanong ni Xu Jinlin na may pag-aalala. Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Nakahinga si Xu Jinlin. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na nagmamalasakit si Xu Jinlin sa kanya, kaya napakatyaga niya sa pagsagot sa kanyang mga tanong. Pagkalipas ng 2 minuto, sina Gao Yi at Qiao Ya ay sumama sa kanila sa pagkain, at ang mga pinggan ay inilagay na rin sa mesa. Tinali ni Guning ang kanyang buhok sa isang nakapusod pagkatapos tanggalin ang kanyang make-up, ngunit hindi nagpalit ng kanyang damit. Nang makita ang orihinal na mukha ni Guning, naisip ng lahat na mas maganda siya ngayon. Wow, Guning, ang ganda ng balat mo. Nainggit si Hisiyin sa makinis at makintab na balat ni Guning na walang anumang make-up. Kahit na si Guning ay 18 lamang, at ang kanyang balat ay hindi magiging masama bilang isang batang babae, bihirang makakita ng ganoong walang kapintasang balat. Ginagamit ko ang Kuzi sa lahat ng oras, sabi ni Guning, at inanunsyo ang kanyang brand ng skincare. Talaga, natuwa si Hisiyin. Kuzi. Narinig ko na ito ay isang sikat na brand ng skincare sa kabisera ngayon, sabi ni Xu Jinlin. Ginagamit ng nanay ko, tita ko at mga pinsan ko. Sinabi nila sa akin na ito ay mas mahusay kaysa sa mga sikat na international skincare brand. To be honest with you, fan ako ng founder nito. Lubos na hinangaan ni Xu Jinlin ang tagapagtatag ng Kuzi. Ang hindi niya alam ay nasa harapan na pala niya ang founder nito. Dahil hindi alam ni Xu Jinlin iyon, nanatiling tahimik si Guning dahil wala siyang balak magpakitang gilas. Sa palagay ko, ang Kuzi. Dahil sa hindi pangkaraniwang magagandang epekto nito, ay kwalipikadong maging isang internasyonal na tatak ng walang pag-aalinlangan, ngunit ang mga presyo nito ay medyo mas mababa ngayon. Maraming mga mamimili ang gumagamit ng pera upang sukatin ang kalidad ng mga kalakal sa kasalukuyan. Kaya maaaring hindi piliin ng karamihan ng mga marangal na babae at celebrity ang Kuzi dahil sa mababang presyo nito. Si Xu Jinlin ay interesado sa merkado ng skincare. Siya ay isang negosyante kung tutuusin. Walang ibang magustuhan ng lahat sa mundo, maliban sa pera. Ang mga mayayaman ay nagsasaalang-alang lamang ng isang maliit na halaga ng populasyon sa planetang ito. Kaya sa palagay ko ang mga presyo nito ay katanggap-tanggap sa paningin ng karamihan ng mga tao. Halimbawa, sabihin natin na mayroong 100 kababaihan, at ang mga kilalang tao kasama ang mga noble ladies ay halos 10% lamang. Humigit kumulang 20% ay mga mahihirap na babae na hindi kayang bayaran ito. Sa kasong iyon, 70% ay mga potensyal na customer pa rin. Ang mga maliliit na lungsod ay hindi kasama, at ang karaniwang sweldo ng mga manggagawa sa opisina ay higit sa 7 o 8,000 yuan sa malalaking lungsod. Ang isang set ng mga produkto ng skincare ay 3 o 4,000 yuan, na maaaring gamitin sa loob ng 3 o 4 na buwan. Minsan, maaaring kalahating taon. Sa kabuuan, wala pang 1,000 yuan bawat buwan para makabili sila ng Kuzi. Ang lahat ng kababaihan ay handang gumastos ng pera sa kanilang hitsura, ngunit hindi masyadong malamang nagagastos sila ng labis sa mga produkto ng pangangalaga sa balat. Sa 70% na potensyal na customer. Humigit kumulang babaeng 20% ang maaaring mag-isip na hindi kailangang gumastos ng libu-libong yuan sa mga produkto ng skincare. Kaya 50% lang sa kanila ang maaaring maging tapat na customer ng Kuzi kapag sinubukan nila ito, sabi ni Guning. Pinlano ni Guning na magtakda ng mga presyo na katanggap-tanggap sa paningin ng karamihan ng mga tao, dahil may malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at ng karaniwang mga tao. Sa tingin ko ang mga taong pinahahalagahan ang kalidad ay hindi gaanong papansinin ang mga presyo, sabi ni Guning sa dulo. Ang galing mo talagang magpatakbo ng negosyo. Laking gulat ni Xu Jinlin. Sa totoo lang, pareho silang tama, ngunit iba ang kanilang target na mamimili. I enjoy natin ang pagkain.
Pinutol sila ni Leng Xiaoteng. Nagseselos siya kapag masyadong nakikipag-usap si Guning sa ibang mga lalaki, at ayaw niyang hindi siya pinapansin. Naramdaman ni Guning ang kawalang kasiyahan ni Leng Xiaoteng, kaya nagsimula siyang kumain sa halip na makipag-usap sa iba. Itinikom din ni Xu Jinlin ang kanyang bibig. Dahil nahuli si Zhuo Jiangqui at nakabalik na si He Xiang, ang susunod na hakbang para sa pamilyang He ay ang bayaran si He Hongyuan. Nagpadala na si He Hongjia ng mga tao para manood ng He Hongyuan, ngunit para sa kaligtasan ni He Xiang, wala pa siyang ginawang makakasakit sa kanya. Nakabalik na ngayon si He Xiang, kaya wala na siyang dapat ikabahala. Gayunpaman, hindi alam ni He Hongyuan na nakabalik na si He Xiang, kaya hinahanap pa rin niya si He Xiang sa isla. Naniniwala siya na makakalaban niya si He Hongjia basta hawak niya si He Xiang hostage. Kaya naman, nanatili pa rin siya sa kanyang bahay. Sa isang villa sa suburb, sina He Yixi at He Hongyuan ay nanonood ng TV sa sala. Bigla silang nakarinig ng mga ingay ng away mula sa labas, at agad silang lumabas para tingnan. Nang makita silang mga bodyguard na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga estranghero, natakot sila. Tatay, nagtago si He Yixi sa likod ni He Hongyuan sa takot. Tumakbo rin pabalik sa kusina ang kasambahay nila at hindi na naglakas loob na magpakita pa. Itigil mo yan. Itigil mo na. Galit na galit si He Hongyuan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakikinig sa kanya. Ang grupo ng mga estranghero ay hindi huminto hanggang sa ang mga bodyguard na iyon ay pawang bugbugin sa sahig. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni He Hongyuan sa kanila. Sa sandaling ito, bumukas ang isang pinto ng kotse na nakaparada sa may gate ng villa, at lumabas si He Hongjia. Ang pangalawang He Hongjia ay lumitaw, parehong napagtanto ni na He Hongyuan at He Yixi kung ano ang nangyayari. Dahil hindi nila alam na hinahanap na ni He Hongjia si He Xiang, natarante sila kung bakit naglakas loob na pumunta si He Hongjia. Malinaw na alam ni He Hongyuan na alam ni He Hongjia na siya ang utak sa likod ng pakana, ngunit si He Hongjia ay walang anumang patunay. Naniniwala pa rin siya na magagamit niya si He Xiang para takutin si He Hongjia. Si He Hongjia ay hindi pa nakarating sa lugar ni He Hongyuan dahil mismong si He Hongyuan ang may kontrol sa He Xiang. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. He Hongjia, anong ginagawa mo sa lugar ko? Tanong ni He Hongyuan kay He Hongjia. Ano sa tingin mo? Tinitigan ni He Hongjia si He Hongyuan na may malamig na mukha. Paano ko malalaman kung ano ang ginagawa mo? Sabi niya Hongyuan. He Hongyuan, dinukot mo si Xiang at sinasadya mong saktan ang pandinig ko. Nagtaas ng boses si Hongjia. Pumikit si He Hongyuan, ngunit itinanggi ito. Mayroon ka bang anumang patunay upang patunayan iyon? Ayoko, pero alam kong ikaw iyon, sabi ni He Hongjia. Well, interesting. Dahil wala kang anumang pruweba, ito ay paninirang puri. Nagtalo si He Hongyuan. Talaga, ngumisi siya Hongjia. Wala akong pakialam sa patunay, dahil alam kong ginawa mo ang lahat para saktan ang pamilya ko, at kailangan mong bayaran ang ginawa mo. Ikaw, galit si Hongyuan. He Hongjia, wala kang pruweba, at bawal na saktan mo ako. Sinabi iyon ni He Hongyuan dahil kumpiyansa siya na walang mahanap na patunay si He Hongjia. Wala akong pakialam. Muling ngumisi si He Hongjia, saka nagutos. Ibalik mo sila sa ancestral shrine ng pamilya He. Sa sandaling maibalik sila sa ancestral shrine ng pamilya He, ito ay magiging mga gawain ng pamilya. Hanggat hindi sila pinapatay, kahit ang mga pulis ay hindi maaaring makialam dito. Maari din silang ikulong ni He Hongjia magpakailanman. Sa katunayan, walang intensyon si He Hongjia na patayin sila, dahil hindi naman ito magandang bagay kung tutuusin at makakasira sa reputasyon ng kanilang pamilya. Ikaw, gustong magpumiglas ni Hongyuan, ngunit isa lamang siyang matanda. Sa huli, nahuli sina He Hongyuan at He Yixi. Hindi man lang pinansin ni Hong Yufei ang problema ng pamilya He, dahil nagpapahinga pa siya sa kanyang bahay para gumaling.
To be specific, nagsasaya siya. Sinabi sa kanya ni Hiyiksi na hindi siya malaya ngayon, kaya tinawag ni Hong Yufei ang dalawang patutot upang pagsilbihan siya. Nakipagtalik siya sa kanila hanggang sa siya ay maubos, pagkatapos ay natulog bago siya muling nakipagtalik sa kanila. Hindi siya nakaramdam ng pagkabagot. Kinagabihan, biglang naalala ni Hong Yufei ang problema ng pamilyang He at tinawagan si Hiyiksi, ngunit hindi niya ito maabot. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang kuya para itanong ang kalagayan ng pamilya He. Sinabi sa kanya ni Hong Yuhuan na natalo si He Hong Yuan sa kompetisyon, at binalaan siya na huwag nang makihalubilo kay Hiyiksi. Si Hong Yufei ay nakikinig kay Hong Yuhuan sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, walang gaanong pagmamahal si Hong Yufei kay Hiyiksi, nagustuhan lang niya ang performance niya sa kama kapag nagsisex sila. Alam niya na ang mga kaysa sa kanyang pamilya ay mas mahalaga sa isang kasintahan, kaya nagpasya siyang itapon si Hiyiksi. Hindi naman siya nagkukulang sa mga babae. Buong araw na nag-isip si Hong Shitian, pero ayaw pa ring humingi ng tawad ng personal. Sa halip, tinawagan niya si He Hongjie noong hapong iyon. Bagamat nadismaya si He Hongjie sa Hong Shitian, alam niya na hindi siya dapat magkaroon ng sama ng loob sa Chandewi. Ang Chandewi ay isang maimpluwensyang gang sa HK, at maaari itong maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Si He Hongjie ay hindi titigil sa pakikipagtulungan sa kanila sa negosyo, ngunit hindi na sila magiging close gaya ng dati. Sabay na umalis sina Guning at Leng Xiaoteng pagkatapos kumain. Sina Gao Yi at Qiao Ya ay nag-date din, habang si He Xiyin at Xu Jinlin ay naiwang mag-isa. Gayunpaman, kailangan ni He Xiyin na umuwi, at kinailangan din ni Xu Jinlin na pumunta sa isang appointment, kaya hindi nila ito pinansin. "Oh, kailan ka babalik sa iyong lungsod?" tanong ni Xu Jinlin bago sila umalis. "Aalis tayo bukas papuntang CTM," sabi ni Leng Xiaoteng. "Mabuti, pupunta ako sa kabisera bukas, tandaan mong tawagan ako kapag pareho kayong nasa kabisera," sabi ni Xu Jinlin. "We will," sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos noon, naghiwalay na sila. "Bakit hindi tayo mamasyal?" sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng. "Oo naman." Hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning habang naglalakad palabas ng hotel. Sumakay ng eroplano si Cao Wenxin patungo sa kabisera upang bisitahin ang Jinbei noong hapong iyon. Nanatili si Jinbei sa kabisera sa mga araw na ito, at malaya si Cao Wenxin, kaya binisita niya ito. Naghihintay si Jinbei sa kanya nang makababa siya sa flight. Magkasama silang kumain mamaya, ngunit nakatagpo sila Yu Wenjing at Yu Wenkang sa restaurant. Si Yu Wenjing ay hindi lumabas ng ospital hanggang ngayon, at inilabas siya ni Yu Wenkang upang kumain ng masarap na pagkain upang pasiglahin siya. Sa kanyang pagtataka, nakasalubong nila sina Jinbei at Cao Wenxin. Nakita ng pangalawang Yu Wenjing sina Cao Wenxin at Jinbei, napaluha siya. "Wenjing," pinigilan siya ni Yu Wenkang. Naunawaan ni Yu Wenjing na hindi siya dapat makipagtalo sa babae sa tabi ni Jinbei, kaya kinailangan niyang lunukan ang kanyang kalungkutan. Naapektuhan ang mood ni Jinbei at Cao Wenxin nang makita nila si Yu Wenjing, ngunit direktang hindi nila ito pinansin. Pagkatapos kumain, namasyal sila, pagkatapos ay dinala ni Jinbei si Cao Wenxin pabalik sa kanyang apartment. Sa simula, ayaw ni Cao Wenxin na pumunta sa lugar ni Jinbei, at sinabi kay Jinbei na ibalik siya sa Huangdeng Hotel, ngunit hindi sumang-ayon si Jinbei. Sinabi ni Jinbei, "Makakapagsama lang tayo ng ilang oras ngayong hapon at ngayong gabi. Kung itataboy mo ako ngayon, masyadong maikli ang date natin." Naunawaan ni Cao Wenxin na wala silang masyadong pribadong oras, kaya tumango siya sa huli. Gayunpaman, kung mananatili silang mag-isa sa iisang silid, hindi maiiwasan ang pagtatalik. Bagamat nagmahala na sila noon, nahihiya pa rin at hindi mapalagay si Cao Wenxin sa pag-iisip tungkol dito. "Boyfriend mo ba ako o hindi?" Mukhang malungkot si Jinbei. "Siyempre," sabi ni Cao Wenxin. "Bumalik ka sa lugar ko kasama ko, please." Halos magmakaawa si Jinbei.
Ayaw ni Cao Wenshin na saktan ang kanyang puso, kaya pumayag siya. Si Jinbei ay sumikat sa kaligayahan. Nang nasa silid na sila, idiniin ni Jinbei si Cao Wenshin sa kanyang dibdib at hinalikan ito ng buong damdamin. Wenshin, mahal kita. Nagspray ang mainit na hininga ni Jinbei sa leeg ni Cao Wenshin, at bahagyang napukaw ang kanyang pakiramdam. Palagi bang sinasabi ng mga lalaki iyan kapag gusto mong makipagtalik, at pagkatapos ay kalimutan ang lahat ng sinabi mo pagkatapos? Biglang sabi ni Cao Wenshin. Medyo masama ang loob niya ngayon dahil naalala niya ang sinabi at ginawa ng dating nobyo ng kaibigan sa kaibigan noon. Ang lalaki ay nagsabi ng hindi mabilang na sweet nothings sa kanyang kaibigan at gumawa ng maraming pangako, ngunit itinapon ang kanyang kaibigan pagkatapos nilang mag-sex. Natulala si Jinbei sa isang segundo. Naramdaman niyang hindi maganda ang mood ni Cao Wenshin. Tila ayaw niyang makarinig ng mga sweet nothing kapag sila ay naghahalikan at nagtatalik sa isa't isa. Alam ni Jinbei na hindi pa pinagtaksilan noon si Cao Wenshin, dahil virgin pa siya noong nagsisex sila. Kaya malaki ang posibilidad na naapektuhan siya sa nangyari sa kanyang mga kaibigan. Wenshin, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit seryosong-seryoso ang pakikitungo ko sa iyo. Bagamat saglit lang tayong nagkasama, sigurado ako na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kung hindi ka naniniwala sa aking mga salita, maaari mong pagkatiwalaan ang aking tiyuhin at ang iyong tiyahin, sabi ni Jinbei nang may katapatan. Kung sakaling hindi siya maniwala ni Cao Wenshin, ginamit niya ang impluwensya ng kanyang tiyuhin at tiyahin ni Cao Wenshin. Totoong panandalian lang silang naging mag-boyfriend, pero lahat ng sinabi niya kay Cao Wenshin ay buong katapatan. Maaaring hindi pa sila lubos na nagmamahalan, ngunit nagpa siya si Jinbei na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si Cao Wenshin. Bukod pa rito, hindi rin sila mga teenager, kaya ni isa sa kanila ay walang balak makipaglaro. Kung maaari, handa si Jinbei na mag-propose kay Cao Wenshin sa ngayon. Sa katunayan, pinaniwalaan ni Cao Wenshin ang bawat salitang sinabi sa kanya ni Jinbei. Ang mga babae ay nawalan ng dahilan kapag sila ay umiibig pagkatapos ng lahat. Kaya naman, naisip din niya na si Jinbei ang kanyang Mr. Right. Kung maglakas loob kang ipagkanulo ako, ipinapangako ko na ikakastrat kita, sabi ni Cao Wenshin. Haha, natuwa si Jinbei. Huwag mong gawin iyan. Kailangan ko ito para magkaroon ng masayang sex life kasama ka. Nang marinig iyon, namula si Cao Wenshin at muli siyang hinalikan ni Jinbei. Sa sumunod na oras, nag-enjoy sila sa katawan ng isa't isa. Kinaumagahan, pumunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa bahay ng pamilya He para sa appreciation lunch. Sa sandaling nagpakita sina Guning at Leng Xiaoteng, sinalubong sila ni He Hongjia ng buong sigasig at paulit-ulit na nagpasalamat kay Guning. Pinasalamatan niya si Guning sa lahat ng ginawa niya para sa pamilya He. Bagamat hindi pa rin niya masabi ang mga tiyak na numero ng mga dice sa pamamagitan ng pakikinig dito, mas mahusay ang kanyang pandinig kaysa dati. Wala siyang gaanong pag-asa na ganap siyang makabangon mula sa kanyang problema sa pandinig. Gayunpaman, hindi niya alam ay magiging mahusay na muli ang kanyang pandinig o mas mabuti pa pagkatapos uminom ng mga tabletang ibinigay sa kanya ni Guning. Ang mahiwagang kapangyarihang kristal ay hindi pangkaraniwang gamot. Pagkatapos noon, sinabi ni He Hongjia kay Guning na may ilang mga mahuhusay na manunugal sa industriya ng pagsusugal na may interes na sumugal laban sa kanya. Sa mga mata ni He Hongjia, hindi na kailangang makipagsugal kay Guning sa iba pang mahuhusay na manunugal dahil inimbitahan na siya ng sugal ng CTM. Kahit na ang mga bihasang sugarol na iyon ay kasing tanyag ng sugal na magnate ng CTM sa industriya ng pagsusugal, magaling sila sa iba't ibang anyo ng pagsusugal. Gayunpaman, ito ay opinyon ni He Hongjia, hindi kay Guning. Si Guning, sa kabilang banda, ay naisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng mas maraming pera, kaya't halatang hindi niya ito tatanggihan. Pupunta pa rin siya sa CTM, para makilala din niya ang iba pang mahuhusay na manunugal doon. Gayunpaman,
Bago niya tinanggap ang hamon mula sa iba pang mahuhusay na manunugol, kailangan niyang sabihin kay Ye Chaoxiong ang tungkol dito. Pupunta siya sa CTM para makipagkita sa kanya, kaya kailangan niyang magpakita ng paggalang sa kanya. Sumang-ayon si Ye Chaoxiong sa kanyang desisyon. Na-curious siya kung kaya bang talunin ni Tang Aining silang lahat sa pagsusugal. Sa kabuuan, hindi inisip ni Ye Chaoxiong na si Guning ay isang banta sa kanya. Iminungkahi niyang idaos ang kompetisyon sa pagsusugal sa kasino ng pamilya Ye sa CTM. Pareho ang ideya ni Guning. Pagkatapos makipag-usap kay Ye Chaoxiong, sinabi ni Guning kay He Hongjie na handa siyang sumugal laban sa iba pang mahuhusay na manunugal. Ang mga bihasang mananaya ay nasa sabik at puno ng pag-asa nang marinig nila ang sagot ni Guning. Hindi sila mas masahol kay Fan Jihao, kaya naglakas loob silang hamanin si Tang Aining na tumalo sa kanya ng malaking margin. Kung kaya nilang talunin si Tang Aining sa susunod na kompetisyon sa pagsusugal, magkakaroon sila ng maraming katanyagan. Si He Hongjie ay sobrang interesado sa engranding kompetisyon sa pagsusugal na gaganapin sa CTM. Ngunit kailangan niyang manatili sa HK para harapin ang mga gawain ng kanyang pamilya, kaya kinailangan niyang palampasin ito. Ilang araw nang nadub ang Infinite Horror. Ngunit nagkaroon ng bottleneck, dahil masyadong nakakatakot ang pelikula at maraming voice actor ang natakot, kaya mas matagal bago matapos ang trabaho ng mga voice actor sa pagkakataong ito. Naunawaan ito ng husto ni Luzon, dahil maraming beses na rin siyang natakot nang mapanood niya ang pelikula. Pagkaraan ng ilang araw, tapos na ang pelikula, at ibinigay nila ito sa awtoridad para sa tseke. Ang pelikula ay mas nakakatakot kapag ito ay mahusay na ginawa. Dahil kay Tangbing Senador, ang pelikula ay hindi pumasa sa censorship at isinantabi. Hindi ito nakakagulat na resulta. Dahil alam ng lahat sa Fenghua Entertainment na pinaalis ni Tangbing Senador si Luzon sa industriya ng pelikula. Ngunit ginawa nila ito sa kanilang kalamangan at nakakuha ng maraming atensyon para sa pelikula. Bagamat hindi ito nakapasa sa censorship, maaari pa rin nilang isapubliko ito sa pamamagitan ng pag-post ng trailer nito sa internet. Ang pelikulang ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao noon, kaya madali itong naging mainit na usapan muli sa social media. Maraming influencer sa Weibo ang nag-repost ng trailer, kabilang ang Fenghua Entertainment, Luzon, Fang Tang, Luyish at iba pa. Hindi nagtagal ay naging viral ang Infinite Horror sa web. Matapos mapanood ang trailer ng Infinite Horror, marami ang natakot at naakit dito. Maraming mga gumagamit ng internet ang nag-iwan ng mga positibong komento tungkol dito. OMG, halos matakot ako nang mapanood ko ang trailer. Ito ang pinaka-nakakatakot na horror film na napanood ko. Natatakot ako na patuloy akong sumigaw at sumisigaw kapag pinapanood ko ito sa isang teatro. Ako rin. Bueno, personal kong nasiyahan ito, at inaasahan kong makita ang buong pelikula. Sa tingin ko ang horror film na ito ay mahusay na na-edit, at parang mga Hollywood blockbuster. Sumasang-ayon ako. Napakaganda ng babaeng multo sa pelikula. Ang nangungunang aktres ay si Sutong Noo. Mahal ko siya. Kailan natin ito mapapanood sa mga sinehan? Hindi ako makapaghintay na panoorin ito. Right when everyone was asking for the movie schedule, may na-disappoint sa kanila. I don't think na mapapanood natin ang pelikula sa mga sinehan. Ang direktor nito ay si Luzon, at na-shoutout na siya sa industriya ng pelikula. Isawsaw ang iyong sarili sa Storyverse. Enhart v Epsilon Pound N. Wala bang magagawa ang Fenghua Entertainment tungkol dito? Narinig ko na si Luzon ay nakakainis sa isang maimpluwensyang tao sa kabisera, kaya mahirap sabihin. Panipi gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok panipi. Sa loob ng maikling panahon, lumabas sa ibang bansa ang balitang malamang na hindi na ipapalabas ang Infinite Horror sa mga sinehan. Kasabay nito, parami ng parami ang mga gumagamit ng internet na tinalakay ang tungkol dito. Naniniwala ang karamihan na hindi malamang na mapanood nila ang Infinite Horror sa mga sinehan.
Binibigyang pansin ito ni Tang Bing senador sa buong oras. Wala siyang pakialam sa mga komento at diskusyon na iyon sa internet dahil hindi siya maapektuhan ng mga ito. Kung mangangahas ang Feng Hua Entertainment na kumilos laban sa kanya, kikilos siya para turuan sila ng leksyon. Alam niyang hindi mahina ang Feng Hua Entertainment, pero hindi niya akalain na iyon ang kaparehan niya. Sa hapon, ang Infinite Horror ay nagdulot ng mas malaking sensasyon sa social media. Shengshi Group, Tang Huang Group, Jinlin Group, Tsinghua Group, Heiki Group, Jade Beauty Jewelry, Colaine Pharmaceutical Company, Charm, at marami pang sikat na kumpanya ay nag-repost din ng trailer ng Infinite Horror. Maging si Guning mismo ay nag-repost din ito. Jesus, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Napakaraming sikat na grupo ng negosyo at kumpanya na pumapanig sa Feng Hua Entertainment. Ito ay nagpapaalala sa akin ng release conference ng Jade Beauty Jewelry. May koneksyon ba si Goddess Gu sa Feng Hua Entertainment? Mayroon akong parehong pakiramdam. Hindi pwede. Si Goddess Gu ay kasangkot lamang sa industriya ng alahas at pananamit. Maaari din siyang maging kasangkot sa maraming iba pang industriya. Oh, ni-repost lang ni Goddess Gu ang trailer ng Infinite Horror. OMG, kahit si Goddess Gu ay sinusuportahan ito. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na mapapanood natin ang Infinite Horror sa mga sinehan. Hindi sa palagay ko ang maimpluwensyang figure na ikinainis ni Luzon sa kabisera ay mas malakas kaysa sa mga grupo ng negosyo at kumpanya sa itaas. Lalong lumakas ang pakiramdam ko na may koneksyon si Goddess Gu sa Feng Hua Entertainment. Ako rin. At Guning, Goddess Gu, ano ang relasyon mo sa Feng Hua Entertainment? Panipi gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok panipi. Binanggit ng maraming user ng internet, at si Guning sa Weibo, ngunit hindi tumugon si Guning sa kanila. Si Guning ay papunta sa CTM ngayon. Nagbalat kayo din siya bilang, Tang Ing, bago siya sumakay sa barko. Bagamat medyo mahirap ang proseso ng makeup, ito ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang masyadong maraming tao na makilala ang kanyang tunay na mukha. Napakalapit ng HK sa CTM, kaya hindi na kailangan pang sumakay ng eroplano.